Welcome sa Revealing Revelation, ang inyong Bible Prophecy Channel. Ako si Alan Dubre at kung nakatulong ito sa inyo, please like, share at subscribe na. At huwag kalimutan, sa description box sa ibaba may 10 translation channels para madaling maibahagi ito sa pamilya at kaibigan sa kanilang wika sa buong mundo. Kapag nakita mo na ito, hindi mo na ito malilimutan. Habang lumalaki ka, unti-unti mo itong maiintindihan. Sa Revealed Ministry, nagtuturo kami ng detalyado. Mga 8.5 taon na ang nakalilipas, sinimulan namin ito mga 6 na buwan na ang nakalilipas. Magbibigay ako ng maikli at detalyadong aral na shareables at maiikling babasahing madaling intindihin. Ang revelasyon ay talagang kahanga-hanga. Makakakita ka pa ng kaunti pa nito dito ngayon. Dahil habang naunawaan mo, habang sinusundan mo, naunawaan mo yon. Ang katapusan ng mga araw ay hindi 7 taon, kundi isang panahon ng 14 na taon. Totoo lahat ang pre-mid at post na iyan na mayroong isang bahagi na tinatawag sa itaas na nagsisimula sa pre-trib at pagkatapos ay mayroon kang 7 taon ng mga tatak, 7 taon ng mga trompeta at sa ika-7 taon ng mga tatak ay ang dakilang karamihan ng kalagitnaan ng tribo at sa katapusan ng ika-7 taon ng mga trompeta na siyang katapusan ng 14 na taon, mayroon ka ang pagbabalik ng mga nasa ilang at mayroon na kayong ikatlong pagtitipon. Ang bago, kalagitnaan, at pagkatapos, lahat ng ito ay totoo at ito ay inihayag sa bahaging nabanggit na isang maikling panahon at pagkatapos ay 14 na taon. Aba, makikita mo kung gaano ito kalakas. Ibinahagi namin ito sa isang aklat, dito ilang buwan na ang nakaraan at base ito sa Deuteronomio 16. Pero kapag nakita mo ang mga koneksyon na ito rito, sasabihin mo na lang, naku, mabuti pa nga ba talaga ang Diyos? Ibinunyag niya ito sa isang lugar na hindi mo aakalain. Pero kapag nakita mo, sasabihin mo, syempre direktang may kinalaman ito sa kanya. Okay, makikita mo kung ano ang ipinapakita ko sa iyo dito. Kaya Deuteronomio Kabanata 16, narito na tayo. Tandaan, kung hindi ko masabi, tingnan lang ang kanan para sa kabanata. Nasa Deuteronomio Kabanata 16 ako. Sa versikulo 16, 3 beses sa isang taon, dapat humarap ang lahat ng lalaki sa Panginoon mong Diyos sa lugar na kaniyang pipiliin, sa pista ng tinapay na walang lebadura, sa pista ng mga linggo at sa pista ng mga tabernakulo. 3 kada taon. Sa mga kapistahan ng Panginoon, 3 ulit kada taon na huwag haharap sa Kanya ng walang dala. Totoo ang pre, mid, post, ang mga sinoptikong ebanghelyo, Lucas, Marcos, Mateo, bago, gitna at pagkatapos. Nakakatawa kung paano ito gumagana, di ba? Aba, tingnan mo ito. Gaano katagal, ilang araw ay ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura, okay? Para malaman mo, maghanap ka agad. Ilang araw ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura? 7 araw, okay? Kaya ang unang kapistahan, ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura, kaya ang Paskua at tinapay na walang lebadura, ito ay 7 araw. Pagkatapos ay mayroon kang piging ng ano ang sumunod? Ang kapistahan ng mga linggo na tinatawag ding Shabuot, tama ba? Tingnan natin kung gaano kahaba 'yan. Ilang araw ang kapistahan ng mga linggo o Shabuot? Ang Shavuot ay nag-iiba depende sa lokasyon. Isang araw ito sa Israel, pero 2 araw naman kung nasa labas ka ng bansa. Hindi mahalaga, ito ay isang araw na kapistahan. Kaya yung una, tinapay na walang lebadura. Tama, mula sa Paskua. Ang linggo ay 7 araw. Ang pangalawang kapistahan, ang kapistahan ng mga linggo ay 1 araw. Ngayon, ano ang pangatlo? Ang pangatlo, ang kapistahan ng mga tabernakulo. Gaano katagal ang kapistahan ng mga tabernakulo? 7 araw, ngunit mayroon itong ika-8 araw na konektado rito. Ngayon, bakit mayroon itong ika-8 araw na konektado rito? Aba, kapag naunawaan mo ang kapahayagan, iyon ay dahil mayroon kang 7 taon ng mga tatak, 7 taon ng mga trumpeta, at pagkatapos ay ano? Ang Jubilee ay ang ika-15 o ang pangwakas. Kita mo, ito ang 7-7, 49 na taon at ang huling jubileo. May 7 taon ng mga tatak at 7 taon ng mga trumpeta, 14 na taon ng wakas, at ang ika-15 taon ay jubileo. Kita mo? Kaya ano yon? Parang larawan ng 7 taon ng mga trumpeta. Ito ang ika-8 taon, ha? Kaya ang kabuuan ay ang ika-15 taon sa larawan ng katapusan ng mga araw. Ngayon, bakit mahalaga ito? Bakit na ko ito ipinapakita sa iyo? Medyo napag-usapan na natin yan dati, di ba? Kaya meron kang larawan ng 717, okay? Dahil ang piging mismo ay 7:00.
Ang ikawalong araw ay ang karagdagang araw ng kapita-pitagang kapulungan. Kaya mayroon kang 717. Medyo wild, di ba? Ngayon, paano ang magiging resulta ng 717 na ito? Paano kaya ang takbo ng 717 na ito? Bueno, lumalabas na ang bahaging nabanggit ay nagsisimula sa kapistahan ng mga linggo at nagsisimula iyon sa pre-trib, ang nobyang hentil na unang uuwi. Ang pre-trib sa kapistahan ng mga linggo ng mga unang bunga ng pag-aani ng trigo ang siyang unang nauuna. It's ang direktang koneksyon kay Enoch. Nagturo na rin kami tungkol dito dati. Sa Hebreo Kabanata 11, makikita si Enoch bilang ang pre-trib. Si Noe ang 40 araw ng anak ng tao pagkatapos ng pre-trib at kasal ng hentil. May mid-trib na konektado kay Abraham habang naghahanap siya ng pundasyon sa lungsod. Nangyayari ito sa mga selyo, isang larawan ng dulo nito. Nariyan din si Sarah na nagsilang kay Isaac, ang ipinangakong anak at larawan ng pagtatapos ng mga trumpeta o ika-4 na taon ng kapighatian. Kaya sino ang kinakatawan ni Enoch? Si Enoch ay sumasagisag sa mga di mamamatay bago ang paghihirap. Gagantimpalaan sila sa masigasig na paghahanap sa Panginoon, pananampalataya at mapagbantay na panalangin. Ano? Hindi nakalasap ng kamatayan dahil sila ay nailipat. At kailan inilipat si Enoch? Nahulaan mo, sa kapistahan ng mga linggo. Ngunit ang kapistahan ng mga linggo ay hindi ang una. Ang kapistahan ng mga linggo, ang gitnang kapistahan. At ano ang kinakatawan nito? Ito ay isang araw na kapistahan. Okay? Kaya abangan kung ano ang mangyayari sa huli. Ito ay isang araw na kapistahan na nagsisimula sa katapusan ng mga araw sa bahaging nabanggit ang pinakaunang araw. At saka ano ang meron ka? 7 araw ng tinapay na may lebadura, 7 taon ng mga tatak. Sa katapusan ng 7 taon ng mga tatak, na katulad ng 7 araw ng tinapay na walang lebadura, magkakaroon ka ng 7 taon ng mga paghatol ng trumpeta. At ang 7 taon ng mga paghatol ng trumpeta ay ang larawan ng 7 araw ng mga tabernakulo. Medyo wild, di ba? Ang 7 araw ng tinapay na walang lebadura at 7 araw ng mga tabernakulo ay ang 7 taon ng mga tatak na sinusundan ng 7 taon ng mga trumpeta. Kaya ang mga trumpeta bilang 7 taon ng mga tabernakulo ang katapusan ng ika-14, kailan magaganap ang kapita-pitagang pagtitipon. Bang! Nahulaan mo. Ang ika-8 araw ng mga tabernakulo ay tinatawag na bagong simula. Kita mo, kinakatawan nito ang jubileo sa larawan ng mga araw tungo sa mga taon. Medyo nakakabaliw kung paano iyon gumagana, di ba? Kaya kung ano ang nakita bilang 717, nasaan ako? Kaya ang nakita sa Deuteronomio, 16 bilang 3 beses sa isang taon, bilang 7, pagkatapos ay 1, at pagkatapos ay 7, sa huli ay ginagampanan bilang iisa, pagkatapos ay ang 7 ng tinapay na walang lebadura, at pagkatapos ay ang 7 araw ng mga tabernakulo. Nakikita mo na yan ngayon, kaya hindi ito nauulit ng sunod-sunod. Magsisimula ito pagkatapos ay ang 7 araw ng tinapay na walang pampaalsa at ang 7 araw ng mga tabernakulo. Ito ang larawan ng katapusan. Makikita ito rito mismo sa Deuteronomio 16, may linggo ng tinapay na walang pampaalsa. Tama? Alin ang Pasko? 7 araw, pero 6 na araw ang tinatagal. At pagkatapos, ang ika-7 ay ang kapita-pitagang pagtitipon. Ngayon, bakit ganon? Dahil 6 na taon ito ng kapighatian gaya ng 6 na araw. At sa ika-7 taon ng kapighatian ay ang dakilang karamihan ng kalagitnaan ng tribo. Kita mo, parang nasa Apokalipsis, Kabanata 7. Medyo nakakabaliw kung paano iyon gumagana, di ba? At pagkatapos ano ang mangyayari? Kung gayon ay mayroon kang mga tabernakulo. At gaano katagal ang mga tabernakulo? 7 araw. Ngunit nasaan ang ika-8 araw? Kita mo, ang ika-8 araw ay nasa Levitico Kabanata 23 at sinasabi nito na ang ika-8 araw ay hindi lamang isang banal na pagtitipon, kundi ang ika-8 araw ay isang taimtim na pagtitipon. Mapapansin mo na ang kapita-pitagang kapulungan ay wala sa ika-7 araw o sa ika-7 taon tulad ng mga tatak, tulad ng tinapay na walang lebadura.
Pagkatapos na ng 7 araw, ng tinapay na walang lebadura, ikinalulungkot ko ng mga tabernakulo na mayroon kayo ng 8 araw at ang 8 araw ay ang banal na pagpupulong. Bakit? Dahil kapag bumababa ang Panginoon sa bundok ng mga olibo, sa simula ng 14 na taon, sa simula ng huling 14 na taon na ito, magiging katulad ito ng noong mga araw ni Noe. Wawasakin niya lahat ng kalaban. Si Satanas ay itatali at itatapon sa hukay at pupuksain niya ang lahat ng mga kaaway. Diyos ay magtiging pagyapak sa mga ubas, sa pisaan ng ubas, sa puot ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At pagkatapos, ano ang mangyayari? Yaong mga tumakas patungo sa isang lugar kung saan sila protektado sa loob ng isang panahon at kalahating panahon mula sa mga trumpeta ay hindi babalik hanggang sa hubileo. Alin ang ano? Ito ang taimtim na kapulungan. Ito ang huling 8 araw bilang mga araw ng mga tabernakulo. Gaya ng mga tao ng mga tabernakulo na di kumakatawan sa hubileo. Kaya nakikita mo kung ano ang nangyayari. Ang mga araw hanggang sa mga taon ay isang propetikong larawan mula sa 7 araw kung saan hindi sila pinapayagang humarap sa Panginoon nang walang dala. At hulaan mo kung ano ang nangyari. Banal na pagtitipon sa 7 taon, gitna ng tribo, malaking karamihan. Kasunod ang 7 araw na parang 7 taon ng mga tabernakulo hanggang sa mga trumpeta. Sa huling pagtitipon, hindi haharap sa Panginoon nang walang dala. Tinitipon silang muli para sa milenyong paghahari at jubileo. Pero saan nagsisimula ang lahat? Nagsisimula ang lahat sa ang pre-trib na konektado kay Enoch, na konektado sa kapistahan ng mga linggo, ang nasa gitna. Gusto mong makita kung gaano ito magiging kabaliw? Nakita mo na ito sa 2 Korinto, Kabanata 12. Natalakay na natin ito. Ang mga na kay Kristo at puspos ng Espiritu, ayon sa Roma 8, ay tulad ni Enoch na hindi dumanas ng kamatayan bago ang kapighatian. May kaugnayan sila sa kapistahan ng mga linggo sa araw na iyon at papunta na sila sa 2 langit. Ang dinala sa paraiso ay ang malaking karamihan ng tribo sa 7 araw ng pista ng tinapay na walang lebadura sa banal na pagtitipon. Narito rin si Pablo na pinapakita sa tipolohiya at propesiya sa 2 pagkakataon. Handa na akong lumapit sa iyo. Sa 2 pagdating ng Panginoon, tatapak siya sa bundok ng mga olibo. Pupuksain niya ang lahat gaya nung panahon ni Noe sa huling taon. Titipunin niya sila muli sa dakilang 8 araw ng mga tabernakulo na siyang magiging hubileo at ang bagong simula. Kaya bakit ko ito ipinapakita sa iyo? Ano ba ang hindi ka panipaniwala rito kung 3 beses lang naman sa isang taon? Dahil kapag naunawaan mo ito, makikita mong totoo ang pre, mid at post. Pero ano pa ba ang naiintindihan mo? Merong misteryo na 7, 1, 7, pero ito ay gaganap bilang 1, pagkatapos ay 7. And pagkatapos ay 7. Aba, panoorin mo ito. Gusto mo bang makita kung gaano ito kaganda? Nakita mo na ba ang pangalan ng Diyos? Nabasa mo na ba ito dati? Ito ang pangalang Hebreo para sa Panginoong Diyos. Pakinggan mo ang sinasabi nito. Ito ang pinakamatandang inskripsyon ng pangalan ng Diyos. Kaya Yod He Vav He, ito ang pinakamatandang pangalang natagpuan. At kapag binasa mo ito sa ganitong paraan, ito ang Yod He Vav. Uy, sige, kaya ang mga Hudyo, huwag ninyong kalimutan, ang mga Hudyo ay nagbabasa mula kanan pa kaliwa. Nagbabasa kami mula kaliwa hanggang kanan. Kaya kung babasahin natin mula kaliwa pa kanan, ganito ang magiging hitsura nito. Tama ba? Ano ang hitsura nito? Kung babaliwalain mo lang ito at hindi titingnan, ano ang hitsura nito? 7, 1, 7. Kita mo parang 7, 1, 7, di ba? Mukhang 7, 1, 7. Ang pangalan ng Panginoong Diyos ay parang 7, 1, 7. At hulaan mo kung ano. Bakit may kuwit dito? Natatandaan mo ba ang mga Hudyo na nagbabasa mula kanan pa kaliwa? Kaya ito ay magiging parang mga tabernakulo. Ngunit mukhang isang kuwit lamang ito upang paghiwalayin ito dahil magsisimula ito sa isa na siyang kapistahan ng mga linggo. Kung gayon ay magiging ang 7 ng tinapay na walang lebadura. At pagkatapos ay ibabalik niya ang kanyang atensyon sa Huda. At ito ang magiging huling 7 tabernakulo. Ang pangalan ng Panginoong Diyos ay parang 717. Dahil may 3 kapistahan ng Panginoon kung saan hindi sila dapat pumunta ng walang dala at ang mga ito ay 7, 1, 7.
Ang galing, 'di ba? Gusto ko itong ibahagi sa iyo. Sana ay pagpalain ka nito. Usap tayo ulit.